Itadakimasu guys! Good morning mga kaswiri! For today's video tayo ay gagawa ng confit egg yolk spread. Ito ay original sa French at ito ay tinatawag na confit egg dahil ito ay pagpepreserba ng matagal na panahon ng itlog. Sa mababang temperatura, nagamit ang olive oil o iba pang klase ng fats. So, kung matatandaan nyo yung gumawa tayo guys ng merengue at ang dami nating nagamit na itlog doon na puti pero yung pula natin ay wala tayong mapaggamitan dahil ayoko na nga gumagawa masyado ng mga sweets katulad ng leche flan dahil umiiwas tayo sa mga matatamis. At ang ginawa nga ng lola nyo ay etong ating confit egg na naisip ng lola nyo dahil saktong dumaan siya sa aking wall at sabi ko ay maganda siya. I-test natin at tikman din natin syempre kung masarap nga ba talaga. So dito meron lang tayong plasticware na kung saan dito natin sila ipipreserba at ang gagawin lang natin maglalagay lang tayo ng olive oil at meron nga tayo ditong saktong binigyan ng ating kapitbahay na mixed spices na ang nakalagay sa kanya kaya wala na tayong initin at medyo maalat na rin to kaya itataktak na lang natin siya at ayan kung makikita nyo hinalo ko lang siya. Saka natin inilagay itong ating mga itlog at ang mga French guys usually pinapakuluan pa nila yung kanilang mantika sa loob ng 50 minutes sa init lang na 65 Celsius or 160 Fahrenheit. So ang napansin ko doon sa mga sinearch ko guys, puro malalabsa pa din yung itlog, hindi siya talaga naluto. Kaya naman ang ginawa lang ng lola nyo dito ay pinatulog natin siya ng almost 1 week. Hindi natin siya tinanggal dito sa ating pinagbabaran at hindi ko na rin to nilagay sa rep na dito lang to sa aming ibabaw ng aking kusina kasi nga dahil malamig din naman, hindi na kailangan i-rep at para maalala ko na meron akong ginawang ganito. At pagkalipas nga ng isang linggo, sakto na malengke naman ng lola nyo at nakabili tayo ng French toast na katulad nito kasi isa to sa mga paborito kong tinapay guys kasi may cheese na to, minsan may pasas. At ito ay malambot version nga lang kasi kadalasan yung binibili ko ay medyo puro. Kaya nagustuhan ko to kasi medyo mas magaang siya sa ating tiyan. At tinost ko lang siya at ito na yung ating ginawa na kung saan makikita nyo guys para na rin siya cure sa asin yung pagkakatigas niya at hindi katulad ng mga napanood natin na masyadong malabsa at talagang nalulusaw yung yolk habang pinapalaman nila sa kanilang tinapay. Ito guys para kayo nagpapalaman ng butter kung makikita nyo para siyang cheddar cheese na creamy. Makikita nyo ang ganda ng texture niya. So pinatagal lang natin yan sa mantika ng 1 week o dun sa ating olive oil. Pag wala kayong olive oil guys, pwede naman kayong gumamit ng canola oil or any oil na meron kayo sa inyong bahay. Pero mas maganda kasi kung olive oil. Itadakimasu guys! At eto na yung ating tinapay na hinintay natin ng 1 week yata yung ating itlog bago natin nagamit. Itadakimasu guys! Ang sarap! Yung itlog, hindi nyo na malalasahan. Hindi siya lasang guys yung piniritong itlog, hindi siya ganun eh. Basta ang sarap, pati siguro nung tinapay. Tapos sinalagyan natin na mixed spices nung nasa asin natin guys. Lasang lasa. Lumasa talaga siya doon sa itlog. Tapos siya nung lasa. Yun nga lang guys, medyo naging maalat. For me, perfect siya. Ang sarap niya. Ang sosyal nung lasa guys. Ang creamy masyado. Pwede nyo kalahatiin lang yung itlog na pula palaman. Ito guys, mataas sa protina to. Ganitong klaseng almusal. At yung tinapay natin ng sarap Para siyang France pan pero malambot na version. Next time guys, araw-arawin natin paggawa ng tinapay. Ang sarap. Yung tinapay niya pati, hindi siya yung tinapay na pag kinain nyo mabigat. Parang purong-puro. Ito hindi. Yung itlog lang natin, tinikman natin. Para siyang, alam niyo yung keso, yung texture niya, na nagme-melt sa bibig nyo. Ganun yung texture niya. Sarap. Konting alat lang guys. May konting alat lang. Pero ang sarap. Parang na rin siyang cheese. Grabe guys. Ang sarap. Para kayo nasa hotel. Nabagay siya sa kape guys. Ang sarap niya guys. Promise. Kaya lang medyo napaalat yung gawa. Medyo lang naman. Pero perfect na yung lasa niya. 10 out of 10 guys. 10. Napakasarap nga niya. Napaka-creamy niya. Tapos bawasan nyo lang siguro yung asin. Kasi nga yung asin di ba bumabagsak sa ilalim nung ating lalagyan. Ayan, nakapuro. Kaya yung asin dumidikit dun sa itlog at pag pinahid natin siya sa ating tinapay ay medyo maalat. Pero kung malaki itong tinapay natin, mas madami kasi yung pagkakalatan ng itlog natin. Siguro sakto lang. Pero ang sarap niya guys. Try nyo din.